Sa gabi, sa kabundukan na nababalutan ng hamog, isang batang lalaki na nakapaa at may mahabang buhok ang tumatakbo sa gubat. Si Cheon-woo, suot ang isang kupas na balabal, ay sugatan at takot. Hindi niya napansin ang isang ugat ng puno at nadapa siya. Nawalan siya ng balanse at gumulong pababa sa matarik na bangin. Itinukod niya ang kanyang kanang kamay sa lupa at napamura. Pakiramdam niya ay nawawala ang lakas mula sa kanyang mga paa. Tumingala si Cheon-woo, ngayon ay nakatukod sa parehong kamay, at hinang-hina, tumayo siya ng buong taas, at nakita ang maraming figura na nakasuot ng balabal sa kanyang harapan. At kaniyang napagtanto na tila planado ang lahat mula pa noong simula. At isa sa mga ito na nakatayo sa pinakamataas na sanga ng puno, ang nagsabing siguro ay, "Pagod ka na sa kakatakbo. Sa sobrang tagal mo muntik na ako makatulog." Itinutok kay Cheon-woo ang mga espada at balak na siyang tapusin. Wala na siyang lakas at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Lakas loob siyang nagtanong sa mga humahabol sa kanya kung ano ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga ito. 너인데? Wala man lang siyang pagkakataong maging hari at handa na siyang iwan ng buhay sa palasyo. Hindi maintindihan ni Cheon-woo kung bakit nila siya gustong patayin. Sumilay ang malamig na tingin sa mata ng lalaking may hood. Sinabi niyang wala namang pakialam kung gusto man ni Cheon-woo na manirahan sa palasyo o kung may taglay man siyang mahiwagang kakayahan mula pagkabata. Para sa mamamatay tao, dapat ay alam na ito ni Cheon-woo. Itinaas niya ang kanyang espada sa balikat at idinagdag na dahil may karapatan din si Cheon-woo na maging hari, kailangan lang talaga itong gawin. Iminungkahi ng kanyang kasama na huwag nang lumaban si Cheon-woo. Lubos na nabigla si Cheon-woo sa mga sinabi ng kanyang mga kaaway. Ipinangako nilang kahit mababa ang uri ng dugo niya, bilang anak ng hari ay papatayin siya sa paraang hindi masakit. Labis siyang nasaktan sa sinabi tungkol sa kanyang mababang dugo. Napakunot ang kanyang noo at nagalit sa kanilang pag-insulto sa kanyang ina. Hinugot ng prinsipe ang isang patalim mula sa kanyang balabal. Napagtanto niyang malamang ay hindi siya mamamatay nang walang sakit kaya nagpasya siyang kung mamamatay man siya, lalaban siya hanggang sa huli. Ang lalaking kaharap niya ay hindi nagulat. Akala niya ay naturuan si Cheon, ni gwardyang ng martial arts. Ngunit nang makita ang awkward na postura ni Cheon-woo sa paghawak ng sandata, napagtanto nito na walang idea sa martial arts si Cheon-woo. Ngunit nanalatay pa rin ang dugo ng hari sa kanya. Patuloy siyang tumitig sa kanyang biktima at inisip na hindi man mandirigma ang ating bida, ayaw lang talagang sumuko at para sa kanya ay mas nakakatawa iyon.